Sabi ni Lord, ang Spirit ang mag-re-remind sa'yo ng sasabihin. Paano ka ma-re-remind kung hindi mo alam? Ulitin ko you cannot be reminded of something that you do not know in the first place. For you to be reminded of something, you first have to know. Okay? Hindi mo kayang maalala yung hindi mo nga alam. Ito balikan natin to Bakit the great setup? Bakit? Okay, so, ay Lord, grabe, nagulat ako dito nung nakita ko kanina. Nagulat talaga ako dito. Diniscuss na natin to di ba? Nung isang gabi, diniscuss natin to Bakit ito pa rin? Okay? Pansinin nyo to Lord, Ananias answered. Okay, kasi di ba inutusan siya na pumunta sa bahay ni Judas, nandun si Saul, para ipag-pray si Saul. Okay? Lord, sabi ni Ananias, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people. Meaning, many reports. Dati po, walang internet, walang cellphone. Kung nakarating na sa Damascus, hindi lang few reports, many reports. Okay? Para sa mga messenger, para makarating sa kanila yung balita, hindi yan walang text, walang telegram. Pupunta talaga. Kung ilang araw na travel yun, ibig sabihin, Paul has been doing this for weeks or months. Okay? Etong persecution na to. Kaya ang dami ng reports. Overwhelming na yung reports. Na nasa Jerusalem, ang layo ng Jerusalem sa Damascus So, nandun na siya sa Damascus, kaya nga kailangan pa niyang kumuha ng special authority. Sa Jerusalem, hindi niya kailangan ng special authority. Kailangan niya kumuha ng special authority kasi magtatanong yung Damascus, anong ginagawa mo dito? Ito, galing sa high priest. Meron akong special authority. Okay. Now, he's been doing this for months. Okay? Paano yung mga na-persecute ni Saul? Paano yun? Pinabayaan ba yun ni Lord? Hindi ba sila kasama sa plan? Okay? Pag-isipan nyo po itong maigi okay? So medyo you have to get this in the spirit, okay? So, kasi yan lang talaga yung main point. The great setup, yan na yun. Wala akong point A, wala akong point B dito. Okay? The great setup. Setup. Why? Why? The Lord has allowed the persecution for Saul persecution to go for at the very least weeks. Okay? Pero I think it's safe to say it's been going on for months kasi hindi naman madali yan. Ang dami niyang pinuntahan, nagbahay-bahay siya Hindi naman niya kaya tapusin ng isang araw, 2 araw. Okay? So tapos syempre yung mga tao pagtatakasan yan, hinahanap pa niya ngayon. Hindi naman yan magvo-volunteer na magpahuli. Okay? Tingnan niyo Tingnan niyo maigi Pakinggan niyo po I'm gonna intentionally slow down kasi kailangan mo to talagang makuha. Okay? Pinayagan ni Lord na mamatay si Stephen. Isipin niyo to. Okay? Si Stephen. Pinayagan ni Lord mamatay si Stephen. Na napakagaling. Okay? Sobrang galing. Sobrang blessed. Pinayagan ni Lord na mamatay si Stephen. Nandun si Saul. Associated si Saul sa pagkamatay ni Stephen. Okay? Identified si Saul dun. Nakasama siya dun. Okay. Next. Okay? Diniretso ni Saul yung pang-terrorize sa mga Christians. Okay? Pinapahirapan, kinukulong, ine-execute. Bakit? Okay? Pakinggan nyo to Hanggang sa maging notoriously known si Saul. Naging infamous na si Saul. Okay? Hindi pa siya nami-meet ni Ananias, kilala na siya. Okay? At hindi ito si Peter, si Ananias ito. Ananias was not even mentioned in the Gospels. I want to say that again. He was not even mentioned in the Gospels. The first time you will see Ananias is in the book of Acts. Pero siya yung personal na in-appoint ni Lord para puntahan si Saul.
Ibig sabihin, hindi siya ganong kalaking figure sa mga followers ni Jesus, pero kilala niya na si Saul, lalo pa sila Peter. Pag-isipan niyo po ito maigi ha. Okay? So kumpara sa kanya, notorious na si Saul, nakarating na sa kanya yung balita, sigurado nakarating na kila Peter, kila James, kila John sa mga apostles. Okay? Kaya nung naging Christian si Saul, hindi pa siya agad tinatanggap kasi baka spy siya, baka ano. Syempre hindi ka naman ganun basta-basta magtitiwala. Okay? So lalo si Peter. Dahil siya yung chief apostle, sa kanya binili yung church. Sinabi ni Jesus, feed my sheep. Okay? So naging notorious si Saul ngayon. So sobrang notorious ni Saul, hanggang ngayon po walang makakapag-deny na notorious talaga na persecutor of Christians si Saul. Kalaban ng Christian faith si Saul. Pinipersecute niya yung church. Gusto niyang mawasak ito totally. Gusto niya mawasak itong church. Notorious si Saul. Lalo sa first century Christians. Okay? Okay? Now, sundan niyo po ito ha. Pinayagan ni Lord na mangyari yun kasi kung hindi siya magiging notorious. Ay, hindi siya magiging markado na kalaban. Nakuha niyo po? Markado si Saul na kalaban. Okay? Hindi lang basta markadong kalaban, kinakatakutan na kalaban si Saul ng Christian faith. Kinakatakutan. Okay? Ito nga, si Saul, si Ananias filled with the Holy Spirit. Takot siya. Ayun yun, Lord, I have heard many reports. I have heard many reports. Okay, not just few, but many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all, not some, all, okay? All who call on your name. Including the apostles. Okay, yun yung mga prime target, yung mga apostles. Sandali, ang ganda ng question dito. Nagkaroon kaya ni Christy, nagkaroon kaya ng chance si Saul na ma-encounter si Jesus noon? I mean physically, no? Possible kasi si Saul student ni Gamaliel. Okay? Ano pong apelyido ni Saul? Alam ko po apelyido yan Ang first name niya Buddy. Pastor Prince. Buddy. Buddy and Saul. Pag tumawa kayo, alam ko edad niya. Hindi, yung Tarsus po ay ay lugar, Saul of Tarsus. Okay? Yung apelyido po ay normal yung galing sa tatay. Halimbawa, si Peter, si Simon Bar-Jonah, okay? Yan. Si Saul po ay basta naging Paul siya, ang apelyido niya ay Beatles. Si John Paul George tsaka si Ringo. Place yung Tarsus. Parang si Mary Magdalene. Hindi po apelyido ni Mary yung Magdalene. Okay? Ibig po sabihin ng Magdalene ay of Magdala. Mary of Magdala. Yung Magdala ay business district, fishing village. Okay? So, malamang businesswoman si Magdalene. Okay? So, si Mary of Magdala. Judas Iscariot, ibig sabihin ng Iscariot ay galing siya sa Iscariot. Judas Iscariote, galing siya sa Iscariot. Okay? So, mate, soulmate. Pastor Prince, na-miss kita dito Kumusta? Soul winner. From soulmate, naging soul winner. Yes, ganda. Ito pa isang apelido, Omon, Solomon. Yeah, so, meron pa, off-flight, solo flight. Sa mga single. 90s kids ang matatawa sa Body and Soul. Okay, so, tingnan nyo to okay? Naging notorious si Saul. Naging notorious siya. Okay? So, gumagawa ako ng timeline dito So, ito from Stephen's death, tapos yung persecution ng mga Christians. Okay. Tapos, ayun na. So, naging notorious na si Saul. Okay.
mamaya makikita nyo kung ano significance nitong reputation na Soul Calibur, maganda yan. So, Soul Calibur. So, notorious, kung anong significance, bakit importanteng notorious si Saul? Bakit? Okay? Bakit importanteng hindi lang siya basta critic ng Christian faith? Okay? Staunch, hindi siya, staunch, belligerent enemy of the Christian faith. Sworn enemy of the Christian faith. Okay? Yan si Saul. Di ko alam kung anong advice sa kanya ni Gamaliel. Si Gamaliel ang sabi ni Gamaliel sa Sanhedrin, hayaan nyo lang sila. Baka mamaya sumisikad tayo sa tulis, di ba? Baka mamaya kinakalaban na natin ng Diyos. Hayaan nyo lang sila. Pero si Saul hindi. Convinced talaga siya na by persecuting the Christians, like in yung sample yung na pinatay si Stephen, convinced talaga siya na they were doing God's work. They were doing God's work because they were persecuting the Christians in the name of God. Tingnan nyo to Grabe na, natitigilan ako dito Verse 15. Punta na tayo sa verse 15 So, establish na natin na notorious si notorious si Saul. Okay? Notorious siya. Okay? Notorious and infamous. Okay? Kinakatakutan. Okay? Established yan sa verse 13 tsaka 14. Okay. Napunta tayo sa verse 15. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Anong significance niyan? Di ba sabi ko sa inyo, Paul had the best from all the major ethnic groups of his time, all the major cultures of his time, the Romans, the Greeks, and the Hebrews. Okay, we got the modern world, especially the Western modern world. Okay, tapos na nakarating sa atin. Okay, we got our moral framework from the Hebrews. The Ten Commandments, that's the basic moral framework. Okay, we got our legal framework from the Jews, from the Romans. Okay, from the Romans. We got our philosophical framework from the Greeks. Okay, the institution of higher learnings and all that. Okay, kasi ang Greeks lang naman talaga ang merong university Kasi ang Hebrew way of learning meant apprenticeship, personal apprenticeship Okay? Tapos yung pinaka school nila, wala silang school na yung iba-ibang subject, wala. Torah talaga ang school nila. Okay? So yung mga diyan, yung mga nag-aaral diyan, so Torah ang pinag-aaralan nila. Okay? So hindi sila nag-i-school para matuto ng math, hindi. Kung gusto mo matuto ng isang vocation, halimbawa craftsmanship o carpentry o blacksmith, mag-apprentice ka sa isang blacksmith. Ibig sabihin, titira ka sa bahay niya, pagsisilbihan mo siya, sasamahan mo siya sa trabaho para matutunan mo talaga yung lifestyle niya at yung skills niya. Para ka talagang yung sa Karate Kid, ganun. So ganun yun. Okay? So dito establish na natin 13:14, verse 13:14. Hinayaan ni Lord na mangyari ito para mismong sa mga Christians maging notorious si Saul, markadong kalaban si Saul. Hindi lang mga Christians ang nag-a-agree, pati yung mga hindi Christians, alam nila, pati yung mga historians ngayon, any self-respecting historian would agree na kalaban ng Christian faith si Saul bago siya na-convert. Okay? Anong importance nito? Okay? Anong importance nito? Ngayon, magbabacktrack ka sa buhay ni Saul. Okay? Mag-backtrack ka sa buhay ni Saul.
bago niya to ginawa, okay? Ano si Saul? Student si Saul ni Gamaliel. Okay? Tapos, so ano si Saul? Meron siyang Pharisaic background. Expert siya sa scriptures. Expert siya sa Tanakh. Tanakh is the Hebrew name for the scriptures, the Old Testament. Tanakh. Tanakh has the Torah, the law, the Ketuvim and the Nevi'im, the writings and the prophets. Okay? The prophets, you know, Isaiah, Jeremiah, Obadiah, Zephaniah, yan, so prophets, Hosea. The writings, Psalms, Proverbs, Solomon, Songs of Solomon, yan, so yan, okay? Job. So, yun. So, yan, expert si Saul dyan. As in, expert siya. Okay? Kaya yung zeal niya para ipagtanggol, para i-preserve yung Jewish faith, ganun na lang. Ang tingin niya sa Christian faith, pang sisirain ng Christian faith yung Jewish faith, kaya grabe yung galit niya. So eto yung zeal niya talaga, yung parang sinasabi ni David na my zeal for your temple consumes me. So ganun ang galit niya kasi iniisip niya pagtatanggol niya si Lord. So akala niya pinagtatanggol niya si Lord sa ginagawa niya, hindi niya alam pinipersecute niya si Lord. Okay? Kasi ang tingin nga niya kay Jesus kaya imposible talagang hindi malinaw sa kanila na ang claim ni Jesus is deity. Kasi mismo si Saul gusto patayin yung mga Christian. Kung ang claim lang ng mga Christians, prophet si Jesus, ba't niya kailangan patayin yung mga Christian? Ulitin ko po kung ang claim lang ng mga Christians nung panahon na yun, kung ang claim lang nila Peter, kung ang pinipreach lang nila si Jesus ay prophet, anong dahilan ni Pablo, anong dahilan ni Saulo para magkormentado? Wala siyang dahilan. Wala siyang basis, walang krimen yung mga Christians. Kaso, ang turo nila, si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos na naging tao, nagkatawang tao. Si Jesus ay may divine nature. Yun ang turo nila. Siya yung nasa Isaiah 9:6. Yun ang turo nila. So, ngayon, si Saul galit na galit. So, ngayon, meron na siyang notorious record sa mga Christians. Okay? Na in-establish niya for months long. Okay? Tapos, meron siyang educational background. Okay? Meron siyang educational background sa Hebrew Scriptures. Expert siya dito. Hindi po siya amateur dito. Expert po siya dito. Dare I say, he knows more than Peter, than most of the disciples. Okay? Kasi yung mga disciples, nung sumunod sila kay Jesus, doon lang sila tinuruan talaga ni Jesus. Kasama na yung interpretation ni Jesus. Okay? Pero dito si Saul, doon siya, he went through the traditions talaga. Doon talaga siya sa learning institutions ng Hebrew pagdating sa Torah. Okay? So, now, listen ha. Tapos mag-backtrack ka pa sa buhay ni Saul. Ano sabi ni Saul? Kung merong magiging proud sa pagiging Hudyo, ako yung Hudyo ng mga Hudyo. Kasi Pharisee ako. Nakuha nyo? Sabi niya, ito yung educational background niya, yung culture niya. Okay. Ngayon, pag tinignan nyo si Saul, ano si Saul? Di ba sinabi ko sa inyo kanina, yung Romans, yung three major ancient cultures na nag-establish ng modern world, ano yun? The Hebrews, the Greeks, and the Romans. Ano si Saul? Si Saul ay Hebrew by birth. He had access to the highest Greek institutions, educational institutions. So, you could say he is Jewish and Greek by education. Okay? Hebrew by birth, Greek by education, Roman by citizenship. Okay? Roman by citizenship. Alright? Pakinggan nyo maigi ha. So, ito si Saul. So, may access siya sa lahat na ito. Maraming privileges ang Roman citizen na wala sa mga Hebrew. Okay? So, meron siyang sa culture niya, kompleto. Ano yun? Tinan niyo to ha. Siya daw yung pinili ni Lord para
Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles. Sino yung pinakamalalaking factions ng Gentiles? The Romans and the Greek. Yan yung pinakamalaking ipapaabot ni Lord. Sino daw yung pinili niya para abot? Kita nyo, kings, pati kings. Okay, tapos people of Israel. Okay? Bakit ba si Saul? Ngayon, ito, pag binasa mo tong page, itong scriptures na to, okay? Pag binasa mo to, iisipin mo, dyan sa moment na yan, dyan lang siya pinili ni Lord. Okay? Nagreklamo si nag-contest si Ananias, not actually reklamo. Okay, nag-contest lang siya. Okay? So, nag-argue. Okay, nag-contest siya. Sabi niya, Lord, si Saul, notorious yun. Okay? Notorious po si Saul. So, I have heard many reports of this man. Sabi ni Lord, go. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. The Gentile, the Romans and the Greeks, their kings, and the people of Israel. Iisipin natin na nung moment na yan, dyan lang siya pinili ni Lord. That is a common mistake, even myself. No? Sa tingin ko, nung binabasa ko to, kasi tinanong ko sa inyo, ba't hindi si Ananias ang pinili? Ba't hindi si Peter? Bakit si Saul? Bakit si Saul? Si Peter, 3 years kasama ni Jesus. Si Saul, from childhood yung discipline niya. Sabi niya, from childhood From his young age talaga, well-versed na siya sa Torah. Kaya lang, hindi siya naging disciple ni Jesus. Bakit kaya siya hindi naging disciple? Kulang pa ba yung 12? Kulang pa ba yung 12? 12 na kahit na nawala si Judas, may pumalit si Matias Kulang pa ba yun? Ba't kailangan ng Saul? Bakit? Ito tapos magra-raffle na tayo. Okay? Tingnan nyo to Yung nilakaran ni Saul from his early years. Okay? Yung training niya sa scriptures. Training niya sa scriptures lahat. Okay? Na hindi dinanas nila Peter. Hindi dinanas nila Peter yun from childhood. Hindi naman ni fisherman si Peter. Okay? Lahat yun ang naging cause kung bakit siya galit sa mga Christians. Yung educational background niya, yung high learning niya, yun ang reason kung bakit siya galit sa mga Christians. Kasi iniisip niya, sisirain ng Christianity yung pinahahalagaan niya na yung Torah. Okay? Tapos, gumawa siya ngayon ng isang reputation na sobrang negative, na putok sa mga Christians, pati sa mga hindi Christians. Most wanted to si Saul. Okay? Masamang tao yan. Kalaban natin yan. Kalaban natin si Saul. Ulitin ko, kalaban natin si Saul. Parang yun dun sa Finding Nemo, diba yung mga sharks? Sabi nila, fish are friends, not food. Nagsumpaan pa sila. Siguro ganun, mag-ingat kayo kay Saul. Okay? Marami nagpo-persecute, pero kay Saul, mag-ingat kayo kay Saul. Tutuluyan kayo ni Saul. Okay? Ito rin tanong ko to pakinggan nyo. Bakit yung mga disciples, yung mga apostles, namatay martyr? Ba't naging martyr sila? Pwede naman silang prinosper ni Lord. Kaya naman si Abraham prinosper ni Lord. Bakit pagdating kila Peter, bakit sila? Bakit mga martyr sila? Ngayon si Saul, ba't kailangan si Saul? Nag-train na si Jesus ng 12. O nalaging isa, may pumasok naman may pampalit agad si Matias. Si Stephen, ang galing-galing, ba't pinabayaan mamatay? Grabe. Ang galing-galing niya, walang makakontest, walang maka-argue sa kanyang yung scriptural prowess niya. Wala. Ini-imagine ko kung kasama si Saul sa nakipag-argue sa kanya. Yan talino ni Saul
Pero kung kasama si Saul sa nakipag-argue sa kanya, di ba kasi yung mga tao nakapag-argue nga sa kanya tapos galit na galit sa kanya, di ba? So kung kasama si Saul doon sa nakipag-argue sa kanya, kahit si Saul hindi siya mabit. Walang counter-argument si Saul. Kaya nagalit na lang sila lahat. Ang galing-galing ni Saul. Ang galing ni Stephen. Tapos namatay. Kasi kung ang namatay po, pakinggan niyo po ito kung ang namatay po, walang ganun description, hindi blessed, hindi filled with the Spirit, hindi brilliant speaker, hindi brilliant Christian, baka ma-brush aside lang eh. Baka isang believer ni Lord na walang contribution sa church, sabihin hindi nagti-teach, hindi baka ma-brush aside lang nila eh, baka maging nameless lang dito sa scripture. Pero ito namatay, yung sinigurado talaga na yung unang mamamatay matindi, no? Yung unang mamamatay after Jesus resurrection matindi ang description. Kaya yung pagka-notorious ni Saul talagang solid yung mark niya. Kasi ang naging cause niyan si Stephen at yung mga followers ni Jesus, pero si Stephen ang unang-una. Isipin niyo to. Tapos sabi ni Lord, hindi Ananias, pumunta ka doon kasi yung taong yan ang pinili ko para sa mga Gentiles. Siya ang pinili ko na magdadala ng pangalan ko sa mga Greek at sa mga Romans at sa mga hari nila at sa mga anak ng Jerusalem, ng Israel. Siya ang pinili ko. So pag tinignan niyo po yung nilakaran ni Saul from his younger years all the way to him persecuting the church. And then God saying to Ananias, in spite of Ananias request to beg off, to stand down, ang sabi ni Lord, hindi siya ang pinili ko. It would be, listen it would do God a great disservice if we would think that God only decided on that moment. I would like to propose that God, sinabi ni Saul to that we have been chosen since the foundation of the world. Pinili na ni Lord si Saul long before all these things happened. Pinili niya na si Saul. Pinili niya si Saul. Lahat ng dinaanan ni Saul, hindi ito pwede i-shortcut. Yung study ng scriptures, you're gonna need years and years, decades for one to become an expert. Okay? Ulitin ko po you're gonna need years and years and years and years and years. Ako po sa church na ako halos lumaki talaga. Ang mundo ko umikot lang, lalo nung nag-aaral ako, ang mundo ko umikot lang sa school, bahay, church, school, bahay, church, school, bahay, church. Pero hindi ko pa makukonsider yung sarili ko na expert. Hindi ako yung isang tanong, alam ko agad yung verse. Hindi ako ganun. Umaasa pa ako sa computer. Alam ko yung content, alam ko na meron yan sa Bible, pero hindi ko talaga kaya. Sila Saul, wala namang verse nun eh. Pag bumukas sila ng scroll, alam niya kung saan hahanapin sa scroll. Alam niya kung saan hahanapin sa scroll yung babasahin niya. Ganun katindi. Kumbaga sa bass guitar, wala siyang fret. Kumbaga sa gitara, walang fret yung gitarang tinutugtog ni Saul. Yung scriptures po dati, walang verse, walang chapters yan. Scroll. Hindi po ito impulse reaction ni Lord na pinipersecute mo yung mga anak ko sige, ikaw ang gagamitin ko. Kasi yung training ni Saul from childhood, kailangan yun ni Saul. Ngayon, kailangan yun ni Saul. Yung notoriousness ni Saul, if there's even such a word, notoriousness. Okay. Yung reputation ni Saul, okay? Paano nyo maiga? Kailangan din ni Saul ito. Okay? Sa purpose na paggagamitan sa kanya ni Lord. Bakit? Kasi gagamitin siya sa Gentiles. Okay?
Sino Gentiles tayo? Alam nyo ba na si Saul, kahit na may mga friends ako na talagang mga searchers o yung iba na wala lang sa church kasi nagkaroon ng tampo, nagkaroon ng issue kasi alam niyo na maraming issue sa church, mga leaders nakadispalko ng pera, mga clergymen ng molestya, di ba? Parang these people are supposed to represent God. If God is real, bakit ganito? Yun ang nila. So nawala na sila ng heart sa church. Ako naman, ang sagot ko lang lagi dyan, tama talaga yung Bible. Pag nalingat ka lang talaga, hindi mo prioritize si Lord, hindi mo pinatay yung sarili mo. Sabi ni Saul, I die to myself daily. Pag hindi mo yung ginawa, disgrasya ka talaga. Kahit gano'n ka kagaling. Ako po mas mataas ang respeto ko sa isang tao na umaamin na pag left to his own, babagsak siya. Kesa dun sa tao na kala mo hindi tinatabla ng kahit ano. Akala nung iba, nung tumakbo si Joseph sa temptation, akala ng iba, tumakbo siya kasi malakas siya. Mali. Tumakbo siya kasi alam niya mahina siya. Kung nagtagal pa si Joseph doon, yun sa Genesis, kung nagtagal pa di ba, nag-explain pa siya, how can I do this, ganyan-ganyan. Nung pinuluputan na siya nung asawa ni Potiphar, kung hindi siya tumakbo, patay siya doon. Kasi magsha-shutdown na yung front lobe noon, yung kanyang reasoning power mawawala na yun. Pag na-overwhelm siya ng desire, wala na yun. Si David, bilib sa sarili. Umano na siya bumilib na siya sa sarili niya, nagbibilang na nga ng chariots, tsaka ng nakita niya na yung kanyang influence, yung kanyang power. Dati hindi naman siya ganoon, totally dependent lang siya kay Lord. Nung one time naging confident na siya, ayun, bumagsak. Si Saul, ayun nyo ito mismong yung dinaanan ni Saul, pati itong pagbagsak niya, pakinggan nyo pati itong pagbagsak niya, ito yung mga ginagawa niya na hindi ko alam kung paano to itatawagin no? Kasamaan, parang masyado mababaw, no? Kasama to, bakit? Ito yung tanong ko kanina. Bakit kaya sila Peter, sila Andrew, sila Matthew, ba't pag tiningnan mo yung mga death nila, ba't ganun? Tinignan mo sa recorded history, sa recorded traditions, pag tinignan mo yung mga recorded deaths nila, ba't ganun? Si Peter, pinako ng patiorek, no? Ganyan. Yan naman mga critics ng Sola Scriptura, sinasabi nila, kita nyo, sinasabi ninyo, ang doctrine kukunin lang sa Bible. Bakit yung death ni Peter hindi naman nakasulat sa Bible, ba't nyo ginagamit? Historical records po yun, hindi po doctrinal matter yun, hindi po yun doktrina. Pag doktrina, sa Bible ka kukuha. Okay? So, isusupport mo yun ng history na ibig sabihin, totoo siya nangyari. Bakit ganun? Kasi pag pinansin mo ngayon, yung mga critics ngayon, alam nyo sinasabi? Ano sinasabi nila? Kaya lang naman nagkaroon ng Christianity, inimbento lang yan. Para yung mga founders niyan magpayaman. Para magkaroon ng political power. Mararatel ka lang niya kung wala kang alam sa Christian history. O hindi ka nagbabasa ng Bible. Yung Hebrews 11 lang, makikita mo doon kung anong pinagagawa doon sa mga servants ni Lord. Kawawa. Yung kalahati, puro successful. Yung kalahati, puro kawawa. Yung mga pinatay, mga pinahila sa kabayo, nilagari. Kaya yung sabi, kasi para lang magpayaman niya mga yan. Ang sagot ko, san banda? Sino? Nagpayaman lang naman nung napunta na sa Rome, nung nakorrupt na Hindi naman yung mga apostles Nung pinaghalo na yung Roman culture na corruption, tapos dinamitan ng religious institution, ayun, ginamit na nila sa politics yung church, ginamit nila sa politics yung faith, ginamit nila sa imperialism yung faith. Na kaya sabi ng, di ba, may African proverb na the white men came to our lands bearing a cross. They asked us to close our eyes and pray.
They came to our land. We have the land. They had the cross. They asked us to close our eyes and pray. When we opened our eyes, they now have the land. We now have the cross. Ganyan ginawa kahit dito sa Pilipinas. Pinagsasamsam yung mga lupa natin. Di ba? Kaya tinan nyo yung mga sobrang lalaking mga lupaan ng mga apelido. Di ba? Mga Hispanic. Di ba? Mga apo ng mga friars yan. Friars. Yan sila Padre Damaso. Mga hindi fictional yung karakter na yan pero may pinagkunan yan, may pinaghugutan na totoong tao yan si Rizal. Ngayon si Saul. Paano gagamitin ni Lord si Saul? Okay? Kung hindi siya highly trained. Iharap siya sa mga hari. Ano sasabihin niya kung hindi siya highly trained? Sabi ni Lord, ang Spirit ang mag-re-remind sa'yo ng sasabihin. Paano ka ma-re-remind kung hindi mo alam? Ulitin ko you cannot be reminded of something that you do not know in the first place. For you to be reminded of something, you first have to know. Okay? Hindi mo kayang maalala yung hindi mo nga alam. Okay? Hindi po friars. F-R-I-A-R. Friar. Okay? Kung hindi naman naging ito, okay? Kung hindi naging yung background ni Saul sa education, anong gagamitin niya? Okay. Ngayon, kung hindi naging notorious si Saul, what is there to solidify? Kasi alam niyo po ba, among historians, isa sa tinik sa liig ng mga atheist historians, okay? Ng mga historians na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus. Okay? O hindi naniniwala sa Diyos altogether. Pero hindi nila maitanggi itong account sa history na to, historical account to. Okay? Isa sa tinik talaga nila si Saul. Si Saul. Hindi mo pwedeng i-rule out si Saul. Bakit? Kasi nga markadong kalaban si Saul. Markado siyang kalaban, galing sa maayos na pamilya, ma-influensyang pamilya, Roman citizen. Bakit naman in heaven's name, why would he even discard his privileges as a Roman citizen tapos mamatay ng isang martyr para kay Jesus na dati niyang kalaban? Para sa Christianity na gusto niyang patayin nung una. Mahirap yan i-flip. Mahirap sabihin na kasi gusto lang magpayaman ni Saul, saan banda? Kasi gusto lang magkaroon ng political power ni Saul, saan banda? Kaya sinabi ni Saul kaya totoong-totoo yung sinabi ni Saul na yung kayamanan ko dati, mga tinuturing kong kayamanan, tinuring ko ng basura para kay Jesus. Yung influence niya, citizenship siya and all this, binitawan niya yung lahat. Kaya hanggang ngayon, kahit na anong, hanggat buhay yung records ni Saul, hindi niya mawawala. Solid sa history yan. Hindi kayang sabihin ng you cannot brush Christianity aside. Hindi pwede. Hindi pwede basta hindi totoo, hindi. Ultimately, lang yun, preference mo na lang yun. Pero evidence-based, evidence-wise, hindi pwede. Kasi merong Saul. Kasi pag sila Peter, namatay sila. Kasi idol nila si Jesus, anda sila mamatay, love nila yun, best friend nila yun, kung ano man yun. Diba? Yun. Okay. Hindi naman totoo yan, hindi totoo. Si Saul. Si Saul, napakaraming sinulat. Siya yung pinili ni Lord kasi alam ni Lord yung capacity niya to write. Alam ni Lord yung capacity niya sa scriptures. Matagal na siyang pinili ni Lord. Tapos dito siya pinadaan. Minarkahan siya ng isang notorious na marka para talagang pag tumayo si Saul, walang makasabi, hindi kasi anong benefit ni Saul doon? Sinuhulan ba sa nila Peter ng gold? Wala. Isipin niyo to. Kaya nung iniisip ko ito bakit hindi si Ananias? Ba't sabi niya kay Ananias? Si Ananias kayang may power na tanggal yung pagkabulag ni Saul tapos na-filled siya ng Holy Spirit. Ba't hindi siya pinili? Bakit si Saul? Ba't hindi si Peter? Para saan si Saul?
Ba't hindi dun sa isa? Ba't hindi si Thomas? Ba't si Saul? Kasi ho sa kanilang lahat, tinan nyo to si Saul lang talaga yung pinaka-solid yung theological approach Si Saul ang nagtahi. Si Saul ang may capacity na itahi mula sa Old Testament papunta dun sa sacrifice ni Jesus. Siya yung nakakaintindi. Bakit? Kasi expert nga siya dito. Kaya lang, nung si Jesus o yung mga disciples nagtiteach, bulag na bulag siya sa galit niya. Dahil mahal na mahal nga niya yung Judaism, mahal na mahal niya yung Torah, nabulag na siya sa galit niya kasi nga gusto niya lang ito ipagtanggol. Kasi sa totoo, mahal niya ang Diyos. Pero hindi niya alam si Jesus na yun. Akala niya kalaban to. Kaya kung merong makakapagpaliwanag ng significance, ano yung mga prophecy na natupad, ito saan galing tong ganito, ito si Jesus dito, ito nangyari na to, nandito na to nung panahon ni Abraham, ito nung panahon ni kanina bang sulat yung mga yun, di ba puro kay Saul? Yung tinahi niya si Abraham papunta kay Jesus, tinahi niya yung mga symbol sa Old Testament o yung mga law sa Old Testament, nilagay niya na yun ang fulfillment si Jesus, eto siya ganyan. Sino yun? Si Saul. Meron siya talaga ng capacity because he had the training from childhood. Ibig sabihin, bata pa siya, siniset up na siya ni Lord. Hindi siya indinaan sa standard na dadaanan. Ang standard na dadaanan, magiging disciple ka ni Jesus nung nandito siya para maging apostle ka. Pero si Saul hindi. Bata pa siya, siniset up na siya ni Lord. Kailangan maging kalaban siya. Para pag naging kalaban siya, lilipas ang panahon, mamamatay na silang lahat. Lalabas yung mga kalaban ng Christianity na magbibintang ng kung ano-ano at sasabihin, hindi, kaya lang nagkaroon ng Christianity, kaya sila sumulat ng ganito kasi gusto lang nilang yumaman o gusto lang nilang maging political power o kasi mga fishermen gusto lang naman yumaman yung mga yan gusto lang nila ng ganyan. Tapos merong Saul na galing sa isang Roman citizen na family, lawyer, well-off family. Lahat ng privileges ng Hebrew meron siya, lahat ng privileges ng Greek meron siya, lahat ng privileges ng Roman meron siya. Tapos sinacrifice niya yun lahat para sa gospel ni Jesus Christ. How do you brush that aside? Kaya Paul from childhood, Paul's ministry, ito talaga, nung sinabi ni Lord, natigilan ako dito talaga literal na natigilan po ako. Nung sinabi ni Lord, go, this man is my chosen. Look chosen. Hindi niya sinabi, I am choosing this man. No, this man is my chosen. He has already decided. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. This was a setup. A long, tedious, painstakingly slow, and really, really hard to understand setup. Ito yung wisdom ni Lord. Ito yung kaya mahirap Kaya yung mga tanong na Lord, bakit to nangyari? Matatanong mo lang yan kasi hindi ko naman pwede sabihin na huwag mo yung itanong. Kung kailangan mong itanong dahil masakit talaga, itanong mo. Hindi naman ikakagalit ni Lord dyan. Pero huwag ka aalis. Kasi kaya tayo may mga ganyang tanong. Kasi ang kaya lang ng pananaw natin, ito. Ang kaya lang ng pananaw natin minsan lalo kapag talagang sobrang sakit na. Yung sakit natin, ito lang, ito. Yung nakikita ko, yung ito. Pero si Lord hindi. Iba yung nakikita ni Lord. At dun sa story ni Saul, sobrang galing ng this was a great set. Sobrang grabe yung setup. Grabe yung meticulous planning nito. O ngayon,
Yung mga critics, ano na lang. Alam nyo, at the end of the day, sasabihin na lang ng mga talagang critics, I don't care. I don't care. Totoo naman, sinabi ni, sino to? Richard Dawkins. Sabi ni Richard Dawkins, I don't care. Bakit? Wala ka na may sasagot eh. Bakit may soul? Punta ka sa lahat ng historians andun. Sabi nila, hindi kasi ano lang yan, inimbento lang niya. Ba't niya imbentohin? Anong pakinabang niya dun? Wala nga. Naghirap nga yung tao. Kinalaban niya yung mga followers ni Jesus, hindi niya naman kinibigan. Nung pumasok siya doon, hindi pa rin siya welcome. Kaya tinan yung haba ng writing niya na pinagtatanggol niya yung sarili niya. Kasi nga iniisip spy siya eh. Takot sa kanya lahat eh. Isipin mo papasok ka doon. Isipin mo yung gusto mong patayin ngayon, yayakapin mo. Isipin mo. Buti sana kung gusto mo lang patayin at wala ka pa napatay. Eh meron na siya napatay, marami na eh. Yung isa pa niya pinatay, sobrang galing. Kuha nyo? Kaya kailangan mo ng isa na hindi nila kasama from the get-go. Na markadong kalaban. Kasi ipoposition si Saul dito as a very hard, a rock solid evidence for the truth of Christianity. Kasi kung kabalbalan lang to o political lang to, scheming, o gusto lang nilang material gain, gusto lang nila ng gold, gusto lang nila ng yumaman, hindi ganito ang takbo ng storya. Masyadong malayo. Pero kasi kaya ganito, kasi Paul stood for truth. Nakita na encounter niya si Jesus. Tapos nung na-encounter niya si Jesus, tapos nung inaral niya si Jesus, kuhang-kuha mo kasi nga, di ba, you cannot be reminded of what you do not know. So kitang-kita niya ngayon, bumubukas ngayon yung mga revelations sa kanya. Bakit? Mula childhood kabisado niya eh. Kabisado niya yung 10 plagues, yung story ni parang si Stephen. Kaso si Stephen from childhood follower na siya eh. So ang dali niyang pagbintangan eh, hindi kakampi ka eh, may bias ka eh. Eh si Saul, paano mo pagbibintangan na may bias? Eh kalaban. Hindi lang basta kalaban, notorious na kalaban. Paano mo siya ngayon pagbibintangan? Iba to. Grabe to si Lord. Kaya kung meron ka pa ring doubt, huwag ka na mag-doubt. Kung masakit, masaktan ka na lang. Ibig sabihin, huwag mo i-deny yung pain. No? Kung nasasaktan ka, pero huwag ka na mag-doubt. Huwag ka na mag-doubt. Kasi kita ni Lord lahat yan. Ito matindi. Kahit yung mga pangyayari sa buhay mo na sumira ng reputasyon mo, kasama yan sa setup. Basta kung nakita mo na si Lord ngayon, huwag ka nang umalis. Kasi magagamit ni Lord yan. Yung mga naranasan mo na nakasakit sa'yo, nakadurog ng puso mo, one day, that day will come na yan mismo ang magiging pinaka-evidence mo ng goodness ni Lord sa'yo. Kung gaano kabuti si Lord, ikikwento mo sa ibang tao na dito ako galing, akala ko wala na pag-asa, ang sakit sobra, dito ako galing, binasura ako, pero si Jesus nagpakita ng value ko, yung ito ko dati, ito ko, tapos ito ko ngayon. Kasi kayang gawin ni Lord yan. Kaya pong gawin ni Lord yan. Grabe to. So yan. So paano mo ngayon sasabihin na kaya lang may Christianity kasi gusto lang nilang yumaman? O gusto lang nilang maging political power? Eh merong Saul na naging Paul na binitawan lahat ng social privileges niya para sundan si Jesus and died a martyr's death. So beautiful. Pray tayo. Lord, maraming salamat po. Salamat po. Thank you, Lord, kasi
we see that our understanding, our capacity is rather limited, very, very limited, Lord. Yung wisdom mo, Lord, parang buong dagat, tapos kami nandun lang kami sa beach, binabasa namin yung paa namin. Kaya sorry po kung may mga tanong kami na may halong sakit, may sama ng loob, may tampo. Kasi yun lang kaya namin po talagang intindihin eh. Yun lang po yung naintindihan namin. Pero ikaw, Lord, iba kay. So salamat po kahit konti, kahit bird's eye view. Napasilip mo kami dito, napasilip mo kami kung paano ka gumawa, paano ka magplano, paano ka mag-isip. Yung mga contestations, yung mga naninira sa Christianity sa panahon ngayon, panahon pa lang ni Saul, sinasagot mo na. Inihanda mo na yung sagot. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord God. Thank you. It is true that we know that in all things you work together for the good of those who love you. And those of us who were called according to your purpose, we are so grateful. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po sa pagtawag kay Saul. Salamat po sa sacrifices ng mga pinersecute niya, lalo si Stephen. Salamat po. At higit po sa lahat, salamat po sa sacrifice mo. Salamat po. We bless you, we honor you, our light in the darkness. In Jesus' name, amen.